Sobrang nasaktan si Justin sa pag-traitor sa kanya ni Felicia at ang pagwala sa kanyang anak. Pinayuhan ni Jaime si Justin na mayroon pa siyang bright future at bata pa siya nito. Marami pa siyang pagkakataon para magkaroon ng anak. Nagtanong si Justin sa kanyang lolo Jaime, naniniwala pa rin ba siya nito sa bright future? Ang sagot ni Jaime, one step at a time. Meron pa silang pera, ginto at mayroon pa silang ligtas na pinagtataguan. Higit sa lahat, may ari-arian pa sila. Naiinis ng gusto si Moises dahil kahit anong gawin niya, hindi niya magawang makawala sa kanyang pagkatali. Sinabihan ni Rafael ang kanyang anak na huwag na niyang pagurin ang kanyang sarili. Ang galit na sabi ni Moises na sana hindi siya dapat pinigilan kanina. Ang sabi ni Rafael na hindi niya hahayaan na maging killer siya. Ang sabi ni Moises na hindi siya ganun kagaya ni Justin, kagaya na kanyang papa Jaime at higit sa lahat, kagaya niya. Hindi naman mapakali si Mercedes dahil baka matuntun sila nito ngayon na hawak na nila sina Rafael at Moises. Sinabihan ni Jaime si Mercedes na mag-relax ito, siya nang bahala dito. At alam ni Rafael na kapag may lumusob sa kanila dito, ang unang huhulihin ang kanyang anak. Nakiusap si Mercedes kay Jaime na kailangan niyang makausap si Rafael, ngunit hindi pumayag si Jaime at sinabihan niya si Mercedes na huwag itong magsayang ng laway dahil hindi na magbabago ang isip ni Rafael. They already lost him, hawak na nila si Moises, pero mayroon pa silang isang problema, walang iba kundi si Lazar. Sinabi naman ni Rafael kay Moises na isa niyang pinagsisihan sa buhay niya ay hindi niya naprotektahan si Christine. Ang sabi ni Moises na hindi niya maintindihan. Pinatay ba niya ang kanyang ina? Pinatay ba niya ito? Ang sabi ni Rafael na hindi niya pinatay si Christine at hindi niya ito nailigtas, kaya nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya sa kanyang hindi niya nagagawa kay Christine. Gagawin niya ang lahat para iligtas siya. Ang galit na sabi ni Moises na hindi siya kanyang ama at kahit kailan hindi niya matatanggap na siya ang kanyang ama. Sabi niya kanina na gagawin niya ang lahat para makaligtas sila dito. Ano na naman ang kanyang plano? Ginawa na nilang lahat sa kanya at pareho silang nakakulong dito. Mga ilang sandali pumasok ang tauhan ni Jaime at kinuha nila si Rafael. Pumunta si Felicia sa kwarto na kanyang ina at ipinaalam na niya na wala na ang kanyang anak at kasalanan ito ni Justin. Pero natatakot si Felicia na baka balikan sila ni Justin at ano ang kanilang gagawin ngayon. Ang sabi ni Divine, naligtas sila dito. Yan ang sinabi sa kanya ni Lazar. At sisiguraduhin ni Lazar na may palaging magbabantay sa kanila. Humingi ng sorry si Felicia sa kanyang ina sa nangyari sa kanya at hindi na sila magkahiwalay nito. Pinapangako ni Felicia na palagi na siya sa tabi ng kanyang ina. Ang sabi ni Divine na kailangan pa rin niyang harapin ang lahat ng kanyang kasalanan. Kailangan niyang tanggapin kung ano man ang parusa na ipapataw sa kanya ng korte. Ngunit ayaw ni Felicia na makulong ang kanyang ina dahil ayaw niyang na magkahiwalay silang dalawa. Habang si Rafael, nagtanong siya sa kanyang papa Jaime kung ano ang kanyang gusto. Ang sagot ni Jaime, isang kasunduan na makukuha nilang pareho kung ano ang kanilang gusto. Nagtanong ulit si Rafael sa kanyang papa Jaime kung ano ang kanyang gustong gawin. Kinabukasan, naghahanda na si Lazar sa kanyang panunumpa ulit bilang pangulo at sobra siyang masaya dahil nakapunta si Rafael sa espesyal na araw niya. Pero hindi niya alam na sa araw na ito, papatayin na siya ni Rafael dahil ito ang kanilang kasunduan ni Jaime para manatiling ligtas si Moises. Samantala, nagkukunwari si Moises na sumasakit ang kanyang tiyan kaya tinanggal ng lalaki ang pagkatali ng mga kamay ni Moises at ito na ang pagkakataon ni Moises na makataka siya. Kaya binugbog niya kaagad ang kanyang bantay para makataka siya nito. Nung nahimatay ng lalaki, agad nang lumabas si Moises sa kwarto. Pero sa kanyang paglabas, tinutukan siya nito ng kutsilyo ni Mercedes. Sinabihan ni Mercedes si Moises na hindi pa ba siya titigil. Ang tagal ng panahon na pinoperwisyon niya ang kanyang pamilya at walang araw na hindi niya pinagsisihan na ibinalik niya ito sa kanyang pamilya. Sobrang nagulat si Moises sa kanyang nalaman na si Mercedes palang totoong pumatay sa kanyang ina kaya hindi na siya nagdadalawang isip na saktan si Mercedes. Dumating naman si Justin at tinulak niya kagad si Moises dahil sa pagtangka nito na saktan ng kanyang ina. Sinuntok pa niya si Moises at sinabihan niya ito na dapat magpapasalamat siya sa kanyang ina dahil binuhay pa siya nito. Ang galit na sabi ni Moises, bakit hindi na lamang siya pinatay? Nakonsensya pa siya pagkatapos niyang patayin ang kanyang ina. Ang sabi ni Justin na hindi ang kanyang inang pumatay kay Christine,
kundi ang kanilang ama. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi na naniniwala si Moises sa kasinungalingan ni Justin dahil alam na niya ang katotohanan at nagkasuntukan nga silang dalawa nito. Inawat kaagad ni Mercedes ang kanyang anak at baka mapatay pa niya si Moises. Nagalit si Justin sa kanyang ina dahil pinigilan siya kanina na patayin si Moises. Ang sabi ni Mercedes na hindi siya pinahamak ng kanyang ama. Hindi niya sinabi kay Moises na siyang nakapatay kay Christine. Ang sabi ni Justin, so what? Ang sabi ni Mercedes na pinoprotektahan pa rin sila ng kanyang ama sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa kanya. Pero ang kanyang lolo Jaime, at hindi naman tinuloy ni Mercedes na sabihin sa kanyang anak na tinutukan siya ng baril ng kanyang lolo Jaime kanina dahil natatakot siya nito. Sinabi lamang niya na mahal pa rin sila ni Rafael. Ang sabi ni Justin na silang tatlo na lang ng kanyang lolo Jaime nasa pamilya na ito ngayon. Kaya huwag natin palalapasin ang pagtatapos ng Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.